Guys, for today's video, pag-uusapan po natin si Happy Cash. Bakit? Kasi habang nag-scroll po ako sa Facebook, nakita ko meron siyang ad. And nagulat po ako dito sa ad niya kasi parang pumapantay na po siya kanila one hand, yan, kanila mabilis cash ng interest rate. Sabi nila po dito sa ad nila is yung interest daw nila na charge nila ay as low as or starting 0.2%. Which is, kung titingnan po natin, that's lower than the ceiling na 0.5% per day. So, I guess, okay na ba sila? Kasi previously, naalala ko, ang taas ng interest na binigay sa akin ni Happy Cash. Nagbago na kaya siya? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron ng experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay. So ito guys, sabi dito, yan, Happy Cash Online Credit Loan. Nakakuha ako ng loan sa pamamagitan ng app na ito. Nakakuha ako ng 25,000 sa parehong araw. Mabilis na cash out. Humiram ng up to 25,000 daw. Interest rate simula sa 0.2%. Quick background lang po ng Happy Cash. So, si Happy Cash ay registered under SEC, which is ito po. So, we expect na dapat sumusunod po sila sa kung ano man ang batas na meron tayo. Okay, apparently, upon checking pala nitong app ko na Happy Cash, pina-close ko na pala siya dati. Nung nag-login ako, nag-ask sa akin kung gusto ko ba daw i-reactivate yung account ko, which is yun naman din ang ginawa ko. Ang nangyari is, para ka na rin nag-apply ulit, though yung mga ibang information mo nandun na sa loob ni Happy Cash. So, more on face verification na lang yung kailangan. Pero ito pala yung pinagtatakaan ko. Nag-request ako for deletion, pero yung information ko nandun pa rin, hindi pa rin deleted. So, siguro, in this sense, makikita natin na hindi naman pala nade-delete yung information natin kapag nagpa-delete tayo. Well, actually, oo. Ang naniniwala ako na hindi talaga siya nade-delete kaagad. Feeling ko nade-deactivate lang siya. But yeah, binalik po nila yung credit line na binigay nila sa akin dati, which is 500 peso. Looking at the figures dito, parang hindi rin naman nagbago. As in, parang walang pagbabago. Ito po kung titingnan po natin, hindi natin po matatanggap, merong payment fee na 20 pesos. So, 480 pesos na yung matatanggap natin. Tapos, ang ibabalik natin dito, 575. So, kung ika-calculate po natin to, 575 minus 480, kung magkano yung nakuha natin. So, that's 95 pesos. I-divide po natin to by 480. That's 19.79% per month. So, kung i-divide po natin to by 30 days, nasa 0.6597 or 0.66% per day. Kung i-multiply po natin to by 1 year para makuha po natin yung APR, that's 2.4. Di ba po dapat ang limit lang is 180% per annum? Bakit? Kasi yung loan amount po dito is 10,000 pesos and below. Number 2, yung tenure po is 4 months and below. Yung effective interest po nila na per annum is 2.40. Yan po yung effective interest rate. Dahil po sinasama po natin yung kaltas na 20 pesos dun sa loan amount. Yun po talaga kasi ang calculation ng APR po natin kasama yung mga service charges. Dun sa nilabas na memo ni SEC, kasama po yung mga service charges dun sa calculation natin. Mali nga lang po yung assumption na hindi sinasama yung mga service charges. Ang hindi ko po alam dito kung sinasadya po ba nila yan o hindi lang po nila alam, pero for a company na registered sa SEC, I guess alam nila yan, di ba? Kung tatanungin niyo po ako, okay po ba sila? For me po, medyo hindi. Kung meron po kayong one hand, siguro one hand or mabilis cash or tala. Pero kung Happy Cash, calculation pa lang po, parang mali na eh. So sa akin, hindi po ako happy sa kanya. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Okay, silipin na lang po natin yung feedback ng mga gumagamit kay Happy Cash. So nag-iwan pala ako ng review dito kay Happy Cash before at nag-reply po pala sila. Sabi dito, magbigay daw ng positive feedback for a higher chance of approval. O, di ba? Sinabi ko yung nila, yung galawan nila. Pero ang reply sa akin, hello ka Happy Cash. Thank you very much for your positive feedback. We're glad to hear that you are satisfied. Hindi nga ako satisfied eh. Anyway, 4.8 star. Wow. Tapos na ito sa 127,982 na reviews. Di ba? Katulad nga ng review ko, magbigay nga daw ako ng 5 star para sa higher chance of approval. Ito, just recently, I'm a good payer but my reloan was rejected. Very disappointed. Very nice app. Huwag nyo na itry ito. Promise, magsasayang kayo ng oras. Walang kwenta after all disapprove ka. After rejecting me 3 times, I'll change my rate to 3 star. O, di naman na-approve. Kung pwede kalati lang ng star sana ibigay, binayaran ko na ng maaga utang ko pero nang kailangan ko na ulit humiram, di na nagpahiram. Reloan.
Nag-advance payment ako kasi magre-reloan ako tapos hindi na pinareloan. Parang walang maayos na review, no? It's reliable. Thank you so much, Happy Cash. In time of emergency, you can count on Happy Cash. Ayan may binasa tayong positive Hindi lang puro negative. Approved once, but my second loan was rejected. Ito, last na lang siguro to. This app is called InHappy. Paid you early, fully paid. I tried to reloan but rejected. Yeah. So, basically, same issue with previously na na-review na natin na 100 mabilis cash na may issue on reloaning. And paulit-ulit po tayo nasasabihin sa inyo na nanonood, huwag po natin asahan masyado itong mga online lending apps. Especially online lending apps. Kung siguro may asahan tayo, umasa tayo sa yung mga legit natin, yung credit card, yung mga buy now pay later apps natin, yun sila. Kasi hindi po basta-basta nawawala yung credit line natin unless pumangit po yung record nyo. Pero kung maayos naman, hindi naman po basta-basta yan babawasan or mawawala. May reason kung bakit mababawasan or mawawala. Hindi katulad po na itong mga online lending app na to na after mong magbayad, bigla na lang hindi na kayo pwedeng mag-reloan. So, again, sa una, kung pagbigyan kayo, well and good, thank you. Kung sa pangalawa, sinuwerte kayong pinaloan kayo, then ipagpasalamat nyo na po yan. Pero stick it in your mind na pang-isahang beses lang ang online lending app. Pang-emergency lang talaga. Para hindi nila kayo mapaasa. Pag hindi nila kayo papahiramin ulit. Okay? For our weekly GCash giveaway po, you have to share this video to your Facebook, YouTube, X, or even Instagram and answer the question of the day sa ating comment section sa baba. So for our question of the day, nakita nyo po yung calculation natin kanina, di ba? Yun po yung tamang calculation ng APR, which is yun po yung required sa SEC na ceiling ng interest rate. Ganun po yung calculation kasama yung charges. For our question of the day, sa tingin nyo po ba, hindi ba talaga alam ng kumpanyang to kung ano yung tamang calculation o hanggat maaaring makakalusot, itatry nilang ilusot? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Khalil at Khalil D60. Sabi po niya, thank you po sa advice. Ayan. Kay Khalil or at Khalil D60, shoutout po sa inyo and thank you so much din po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!